Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Biyernes, November 7, 2025. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, si Bagyong Tino ay tuluyan ng naglandfall sa bansang Vietnam at nakalabas na rin ito ng Pag-asa Monitoring Domain. Samantala, yung isang bagyo na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Phong Wong ay bahagya pang lumakas habang kumikilos pa northwestward. Uli nga itong namataan sa layong 1,550 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon nga ay wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, subalit inaasahan na papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng Sabado bilang isang typhoon category. At bibigyan nga ito ng local name na Bagyong Uwan kapag nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa kasalukuyang track, posibleng maglandfall ito sa may Isabela o Aurora area sa Lunes na madaling araw bilang isang super typhoon. Subalit maaari pang magbago yung direksyon nito pahilaga o patimog depende sa galaw ng high pressure area na nasa itaas ng bagyo. Inaasahang itataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ngayong araw sa silangang bahagi ng Luzon at Samar Provinces. Inaasahan na itataas ngayong araw ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa silangang bahagi ng Luzon at Samar dahil sa laki ng sakop ng bagyo. At ang pinakamataas nga na Tropical Cyclone Wind Signal na posibleng itaas sa pagdaan ni Bagyong Uwan ay Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago. Kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, northeast monsoon o hangin amihan ang patuloy na nakakaapekto ngayon sa ating bansa, particular na sa may extreme northern Luzon. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kasama mga pag-ulan sa may Batanes at Cagayan. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot naman ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyan pandagat. Subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan yung paglakas ng hangin dahil kaakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Keep safe everyone.